So, kamusta kayo mga tolo? Nga pala si Adre. At ngayon, samahan niyo lang ako. Nai-review tong gitara na to, no? So, this is the RJ Tennessee, no? At isa to sa mga exotic wood series guitar nila, no? So, samahan niyo lang ako. Maganda tong gitara na to. I-rate natin. Hatiin natin siya sa tatlo. Description, tsaka features ng gitara. Sound quality or sound check. Pangatlo is yung affordability. So without further ado, simulan na natin yan mga tol. So simulan natin sa description tsaka sa features na itong gitara na to, no? So ang ginamit na wood dito sa gitara na to is bubingo wood dito sa taas, dito sa likod, pati sa sides, no? And also dito sa neck, no? So dito naman sa bridge, ang ginamit na wood dito is BK wood. Paano ko nasabi? Ito, nandito na yan. Pag bumili kayo, andyan na yan, no? So ang ginamit din dito na string is RJ Premium Strings, no? So bago ang lahat pala, disclaimer, hindi to sponsor. Hindi tayo sponsored ng RJ, no? Magre-review lang tayo ng gitara para meron kayong idea sa gitara na to. And of course, pero para meron din akong documentation sa mga gitarang nahawakan ko o natatry ko na. So that's basically it, no? So ito naman, pagdating naman sa tuning pegs niya, okay din naman, madali siyang i-twist. At malambot naman, kaya madali rin siya itono. So ito rin pala ang isa sa mga features nitong gitara na to. Yung RJ, no, RJ Premium Equalizer na may built-in tuner. So para sa akin maganda naman, no. Yun, no. Ang pinaka-nagustuhan ko dito is napakadali niyang itono. Very responsive yung built-in tuner niya. At maganda rin sa mata yung nakakabit na equalizer dito, no? Kasi may extra light siya, no? May extra light siya sa mga buttons, no? And may free battery na rin pala to pag binili nyo. So, ayun, no? Quick review lang talaga, no? Tsaka sa pagdating sa nuts pala, tsaka sa saddle, naka-bone nut na rin to. Kaya hindi nyo na siya kailangan palitan. Pero, depende pa rin sa inyo, no? Kung ipapaset up nyo siya, ipapabawas, papalitan nyo, papababaan nyo ng actions. Depende sa inyo yan, no? Kung paano nyo gamitin yung gitara, no? Paano kayo tumugtog, depende na sa inyo yan. So yun lang, napakabilis lang, di ba? Ayun nga pala, isa sa mga downside nito is wala pa siyang pick guard, no? Pero meron namang nabibili nun for sure na ikakabit nyo na lang. So tapos na tayo sa description and features. Quick montage lang sa gitara, no? So tapos na tayo sa features tsaka sa description. Testing naman natin kung maganda yung sound quality nito, kung maganda yung napoproduce na itong sound. Sa strumming, sa fingerstyle, sa plucking, no? So sa unang tingin at sa unang kapa, no, maganda naman kasi maganda yung kahoy, kaya expect nyo rin na maganda rin yung tunog. Katok check. So try muna natin sa strumming. Ito yung niya, ito yung tunog niya sa strumming. Suabe pare. And I give up forever to touch you. Diba? Suabe na yung tunog niya sa strumming, no? And try naman natin sa sa plucking.
Kailangan mong malaman kung kailan ka kailangan. Pwede na. Pwede na. Not bad, no? Sa strumming tsaka sa plucking, maganda siya pareho. Try naman natin sa mga simple fingerstyle, no? Iniwan ka na ng eroplano. Okay lang, baby, wag kang mabago. Okay din siya, no? Ay man, yung mga naririnig nyo palang buzzing sounds, no? Ano na yan? Skill issue na yan, hindi na sa gitara yan. No? Para lang, malinaw sa inyo, no? Skill issue yan, guys, ha? Pagdating sa tunog, maganda, malutong, tsaka buong buo yung sounds, no? Kapag pumipiti ka ng string. Okay. Tsaka nung chinek ko rin pala to kanina, wala naman siyang buzzing sounds. Wala naman siyang problema sa frets, wala rin siyang problema sa strings. Maganda naman yung pagkaka-align, maganda naman yung pagkakakabit. And sa action niya is sakto lang. Hindi naman siya masyadong mababa, hindi rin siya masyadong mataas. Again, pwede nyo rin naman siya i-adjust dito sa task rod na nandito sa loob nito. Pwede nyo siya i-adjust, no? Kung mas trip nyong mas mababa ng konti o mas angat ng konti itong neck, no? Pero I prefer pa rin. Hindi, advisable pala na ipa-set up nyo kung gusto nyo talaga ng mas mababang actions, no? For example, more on plucking kayo, more on fingerstyle, bababaan nyo yung actions, ipa-set up nyo. Or kung marunong kayo mag-set up, set up nyo, no? Depende sa inyo, no? Sa playability and sound quality, okay siya, no? And dahil na-review na natin yung description, features ng gitara, tingnan naman natin yung price and of course yung kung affordable nga ba yung affordability na itong gitara na to, no? So itong gitara na to, yung RJ Tennessee sa Exotic Wood series nila ay nagkakahalaga ng 9,499 pesos, no? Yun yung SRP na itong gitara na to. Pero syempre meron tayong mga discounts, no? I think sa online stores ng RJ, mabibili nyo siya for around 9,099 pesos. Ilalagay ko dyan sa link kung saan nyo siya pwedeng bilhin. Again, hindi to sponsor ng RJ, mga tol, no? Hindi to sponsored ng RJ, no? Gusto ko lang talaga i-review para may idea kayo sa gitara na to. And of course, meron akong documentation sa mga gitara na natatry ko na at nahawakan ko na. So this is the RJ Tennessee. And pagdating sa affordability, I think meron kayong ibang options eh. Pero kung ang budget nyo is nagre-range ng 5 to 10k, isa to sa mga gitara na pwede nyong kunin na I think worth the price, no? Pagdating sa quality, quality ng gitara, quality features, playability, sound quality, no? I think isa to sa tingin ko na worth it naman yung pera nyo kapag binili nyo, no? Again, this is the RJ Tennessee. Meron pa ata sila nito, yung I think yung Panther naman na isa. So sana matry natin yung next time. At yun yung pinaka-price niya. And nga pala, makukuha nyo to for half price, I think, kapag merong sale yung RJ Guitars, no? So, 2 beses nagsisale ang RJ Guitars. Isa tuwing Christmas season at pangalawa kapag birthday ni Sir RJ, no? Doon, umaabot siya ng 10 to 50% discount, depende kung anong oras kayo bibili. So, yun. Ayun yung pinaka-quick review natin sa gitara na to. Sana nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo, i-like nyo tong video na to at consider subscribing sa channel natin. Gumagawa tayo ng song covers and nagsusulat tayo ng kanta, of course, pero 2 pa lang. Pero masusundan pa yan, mga tol, no? At kita-kits sa next vid, no?
At sa next vid pala, try natin i-review yung isa pang gitara from RJ na I think worth 1,000 plus. So ipagkukumpara natin siya dito sa mid-range, high range guitar ng RJ dun sa beginner guitar ng RJ, no? So next video na yun, so abangan nyo. So kita kits, maraming salamat at see you sa next video. Peace. 'Cause I love you for